Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating daily word at salamat po sa lahat ng mga nanonood at napadalang sa ating mga ginagawang video. Nawa po magdala po sa iyo ng pagpapala at sa iyong pamilya. At ngayon po tayo po ay mag-aral at magnilay-nilay muli ng salita ng Panginoon at itutuloy po natin ang ating series na The Book of Proverbs. Nasa chapter 3 na po tayo ng Book of Proverbs. So babasahin po natin sa wikang Tagalog, no, sa Kawikaan 3, 1 hanggang 4. Sabi doon, anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin, lahat ng aking utos sa isipan mo itanim, upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Verse 3, pananalig at katapatay huwag mong talikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. So, sa wikang English naman, no, sa NIV translation, sabi niya, my son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart, for they will prolong your life many years, and bring you peace and prosperity. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck, write them the tablet of your heart, then you will win favor and good name in the sight of God. So ngayon po, no, ang topic po natin ay wisdom na nag naglilid po sa atin sa pinagpala at mahaba pong buhay, no? Yun po. So, unang-una, makikita po natin, no, i-breakdown po natin yung mga verses. Sabi po doon, number 1, my son, do not forget my teaching and keep my commands in your heart. Ibig sabihin, opening pa lang, pinapakita na sa atin yung importansya ng salita po ng Panginoon. Na hindi lang ito remembering ng teaching sa intellectual natin, pero it's about deep within your heart. Ibig sabihin, itatanim talaga sa puso. No, kasi pag sinabing heart in biblical term, no, madalas referring to sa one being. One's inner being po. Kasama dito yung will, emotion, at mind. Na totoo talagang dapat namumuhay tayo sa wisdom ni Lord. And yung command ni Lord ay maging identity natin na it's speak about personal relationship with God's truth rather than outward observance. No, hindi lang to about yung naobserbahan natin sa paligid natin, pero patungkol ito, ang pinag-uusapan po natin is about relationship natin sa salita po ng Panginoon. No? Lagi po tayong babalik sa salita po ng Panginoon na siya pong magdadala po sa atin ng blessing na nanggagaling po sa Kanya. So, ayun yung unang-una, sabi niya, huwag mong kalimutan. Diba? Lagi natin huwag kalimutan no, ipaalala at ilagay ibaon sa puso natin. Kaya nga may teaching si Jesus Christ sa the Gospel, di ba, sa Matthew. Sabi doon, meron daw isang tao na nakinig ng salita ng Diyos, pumunta raw sa batuhan, pumunta sa tinikan, di ba? At pumunta sa patag na lupa. At meron naman nakinig ng salita ng Diyos, tumimo sa puso niya sa matabang lupa at namunga ito. No, ganun din, no? Dapat itanim natin sa puso natin yung salita ng Diyos. Hindi lang lagay natin sa isip natin, ilagay natin, ipasok natin sa puso natin at i-apply po natin ito sa araw-araw nating pamumuhay. At talagang matutuwa po ang ating Panginoon. At malulugod ang ating Panginoon sa mga taong nag-ooperate sa wisdom ni Lord. So, ayun po yung unang-una nakita natin sa verse 1. Sabi niya, my son, it's referring to the young man, no, na talagang iniimpartan ng mga aral po, lalong-lalo na ng salita ng Diyos. So, pangalawa, for they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Ibig sabihin pala, yung command, pag nilagay natin sa puso natin at yung teaching, di natin kinalimutan, sabi doon na haba daw ang ating buhay. No, pwedeng umaba yung buhay mo sa pag-inom ng gamot, no? Pwedeng bless ka, mahaba yung buhay mo, pero may mga tao talaga na naglilingkod sa Panginoon na talagang umahaba yung buhay nila because of keeping His word in her heart. No? At sabi niya, hindi lang ito hahaba yung buhay mo. It bring you peace and prosperity. So, laging connected yung pangako ni Lord doon sa wisdom na ina-apply natin sa araw-araw nating pamumuhay. Na talagang kasama dito yung buong wholeness, ito yung nag-guide sa atin at nagbibigay ng contentment at harmony sa bawat isa po sa atin. So, pag sinabing prosperity dito, hindi lang ito patungkol sa financial wealth. It's about striving life
in in all aspect of life. Kasama po dito yung prosperity, yung spiritual, relational, and emotional, and even financial and social. Kasama dito yung relational. No, pinagpala ka, marami kang connection na mga tamang connection sa spiritual mo, lagi mong feed, no, pinapalago mo, no? At emotional mo, hindi mo tinataniman ng mga galit, hindi mo tinataniman ng kung anong-anong basura sa puso mo. So, yung pamumuhay po ng nagli-lead po sa wisdom ni Lord, it will flourish pag pinagpapala at enduring benefits that extend beyond material things. 'Di ba? Hindi lang material things ang pwede nating ma-acquire sa mundong ito, kundi ang ating spiritual, relational, and emotional. Importante po yan. Verse 3, sabi po doon, let the love, faithfulness never leave you. Them around your neck, write them the tablet of your heart. May kita natin dito yung love and faithfulness ay isa sa mga karakter ni Lord. Na sinasabi dito na ito yung quality, no? Nasabi niya, ilagay mo sa neck mo, pasok mo sa isulat mo sa puso mo. Ibig sabihin pala, no, hindi lang natin dapat isulat ang salita po ng Panginoon sa notebook sa panahon natin. Sa panahon kasi nila tablet no? Pero sa panahon natin sa notebook, sa mga journal natin, pero ilagay din natin sa puso natin. Na itong sinasabi po dito ni Solomon, dapat maging visible at inseparable kung sino tayo. At sa image na ito, may kita natin na masyado talagang dapat i-bind at yung love and faithfulness sa buhay natin. Sabi niya, neck, constant reminder na lagi nating i-apply, wag nating kalimutan. At isulat sa puso natin para mas lalo itong ma-engrave sa buhay natin, maging buhay ba natin sa isip at puso natin na it implies the love and faithfulness should be visible in our relationship, dealing with others, no? May kita na maging visible ito sa buhay natin, sa pakikipag-communication natin sa iba, pakikisalamuhan natin sa iba, pakikipag-deal natin sa ibang tao. Dapat nakita yung katapatan at faithfulness. Lalo na kung medyo maedad na tayo, kailangan hindi na tayo mandaraya, hindi tayo nandadaya ng tao. Diba? Laging nandun yung pag-ibig at katapatan po ng ating Panginoon. Kaya pag-deal tayo ng maayos sa tao, umarap tayo ng tao talaga na may katapatan po sa Panginoon. Pangapat, then you will win favor and a good name in the sight of God and men. Ibig sabihin, sinasabi po dito na tayo talaga, no, mamuhay tayo according sa wisdom at values of love at faithfulness na nag-lead ito not just with God, but with people. No, may twofold yung promise ni Lord, reward to those who live by His wisdom, and other recognize and honor such a quality, a good name, reflect a character. No, magiging tama yung buhay mo, integridad sa harapan ng iba, manonotice ka ng iba na iba ka. No, at the favor we receive is natural sort of choosing to live alignment with God's wisdom. Sabi niya, hindi ka lang magiging maayos sa harapan ng tao, kundi magiging maayos ka rin sa harapan ng ating Panginoon. No, pwede kasi na maging maayos ka sa harapan ng tao, pero hindi ka na pala maayos sa harapan ng Panginoon. Pag sinasabi dito, yung mga tao daw namumuhay sa wisdom ni Lord, both daw, sa harapan ng tao at sa harapan ng Diyos. Gusto nating lahat po yun. Na sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao, tayo po ay pagpalain ng Panginoon. Sabi nga doon, yung wisdom, number 1, ano yung lesson? Wisdom in relationship with goes hand in hand. No, nire-remind tayo dito na hindi lang to set of rules na dapat sundin natin, pero a pathway to a deeper relationship with God that bring peace. No, not just happiness, pero yung reward na come with consistent faithfulness and trust in God's wisdom. Ito yung taong nagtitiwala, consistently, nagiging tapat, at nagtitiwala sa wisdom na pinagkaloob po sa kanya ng Panginoon. So, pangalawa, long-term and short-term reward. No, sinasabi dito na tinitreasure dapat natin yung wisdom ni Lord. Ang sabi rito, many years of life and peace ay hindi lang pangako. Sabi nga natin na pagiging tapat tuloy-tuloy. No? So, katulad ni Joseph sa Bible, naalala niyo po si Joseph, the dreamer sa Genesis. No, may kita natin na, di ba, tinukso siya, kinulong siya,
Pero sa bandang uli, pinagpala siya, di ba? At pinromote pa siya bilang Prime Minister ng Egypt. No? At pangatlo, may kita po natin doon na it's about prioritize your spiritual and relational health over temporary success. Dapat mag-decide tayo na i-prioritize natin yung spiritual din natin at relational health natin sa ibang tao over sa temporary success. Kasi yung success is always connected to people. Kung sira tayo sa ibang tao, na hindi tayo magiging tunay na magiging matagumpay. Kailangan na namumuhay pa rin tayo sa may integrity. Whether may nakakita man sa iyo, wala, magiging tapat ka pa rin. At pag-ibig at katapatan, hindi lang sa harapan po ng tao, kundi sa harapan ng ating Panginoon. At ito yung maglilid sa atin sa long-term flourishing ng buhay natin at pinagpalang buhay. No? Maglilid ito sa pinagpalang buhay po sa atin. No? So, reminder us no, tayo, brothers and sisters in Christ, na tayo po ay mamuhay na nag-ooperate sa wisdom ng ating Panginoon. Ask God's wisdom and God give us generously. No, give us, no? Talagang bibigay ni Lord yan, no? Generous si Lord na magbibigay po ng wisdom sa atin, even immediate wisdom. Ngayon po, tayo po ay mananalangin, Panginoon. Maraming pong salamat sa oras na ito, sa salita mo na pinagkaloob po sa amin, na natutunan namin, inaral po namin, napakinggan po namin. Dalangin po namin na yung salita mo ay mag-lead po sa amin sa mahabang buhay, Lord, sa peace at prosperity ng aming pamumuhay sa araw-araw, Panginoon. At pagpalain mong bawat isa na nakikinig at sumusubaybay sa programang ito, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, sa may sakit, paggagalingin mo po sila, sa mga tao nangangailangan trabaho, ng comfort, dumadaan sa depression, aalisin mo po sila sa depression, Panginoon. Sa mga taong nalulungkot, na malayo sa kanyang pamilya, Panginoon, pagpalain mo po sila, Panginoon. Lord, dinadalangin ko po, Panginoon, na ang programang ito ay maging pagpapala po sa marami pong mamamayang Pilipino at sa buong mundo, Panginoon. Na hindi lang ito umabot sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Pagpalain mo bawat isa po sa amin, lead us. I pray na mag-operate po kami sa wisdom na nanggagaling po sa iyong salita at nanggagaling mismo po sa inyo. In Jesus' name, amen and amen and amen. Maraming pong salamat. At kung hindi ka pa nakasubscribe dito po sa ating channel, just click the bell button at palagi po kayo manonotify po ng ating program na ito. Lagi po tayo mag-share sa abot po natin, naabot na ating makakaya po na magbahagi po ng salita ng Diyos every Monday and Friday po ng umaga. God bless everyone at lagi po natin sinasabi po dito sa ating pagtatapos na palagi po nating tatandaan na mahal po tayo ng ating Panginoon. God bless everyone. Thank you so much po.